Salamat, sabi nila. Okay. So kagabi, we study about the prodigal son. Tama ba? So ano yung napag-aralan natin kagabi? Number 1, about the prodigal son. Number 1, the riotousness. Tama ba? Number 2, the realization. Pangatlo, the repentance. Pangapat, the restoration. Okay? Gusto ko pa rin siyang i-align dito po sa ating pag-aaral about the prodigal son. Dito po sa tekstong ito, sa story ito, mga kapatid, mga kaibigan, this is the wrong perspective of freedom. Ito ang maling kaisipan, maling point of view ng freedom. Alam niyo po yung freedom? Kalayaan. Ito ay maling kaisipan ng kalayaan. Bakit? Sapagkat ito pong prodigal son ay mali ang kanyang kaisipan, mali ang kanyang pong perspektibo, mga kapatid, sapagkat siya po ay nalayo sa kanya pong mahal sa buhay. Tama? Siya ay nalayo doon po sa mga taong tunay na nag-care sa kanya. Okay? Wrong freedom, mga kapatid, wrong perspective of freedom, because yung gusto niya, yun lang nasusunod. Tama po ba? Okay? Yung kanya pong desisyon, base lamang sa kanyang mindset. It is a wrong perspective of freedom. Okay? Pangalawa, mga kapatid, mga kaibigan, this is also the wrong principle of freedom. Sa taong ito. Maling prinsipyo ng kalayaan. Bakit? He wanted only prosperity. Okay? He wanted only pleasure. He wanted only personal centeredness. Ang tinitignan lamang po niya yung kanya pong sarili. It is a wrong principle of freedom. Okay? It is a wrong principle of freedom. But the right perception of freedom is having realization and fully understand what is right and what is wrong. Amen? Yung maintindihan mo, ma-realize mo kung ano yung tama at kung ano ang mali. At gawin mo ang tama at huwag mong gawin ang mali. Tama po ba? Amen? Kapag ka mali, mali yan. Huwag mo nang ipilit. Amen? Pag tama, tama talaga yan. Amen? Pag tama yan, paglaban. Tayuan, panindigan. Pag mali, talikuran. Huwag nang ipilit. Ako po ang aking prinsipyo, sabi ko sa church, alam ko ng mga young people namin, pag sinabi kong mali, mali. Huwag ka ng mga tuwiran. Mali. Diba? Pero pag tama yan, kahit saan tayo pumunta, sasamahan kita. Amen po ba? Ganun dapat po yung ating mindset, mga kapatid, for us to have the right perception of freedom. Okay? And also repentance to all our wrongdoings. Yung matuto ka na mahingi ng tawad na gusto mo ikaw ay bumalik sa Panginoon. Amen? Nakita mo yung pagkakamali mo, humingi ka ng tawad. Amen? Nakita mo na mali ka, humingi ka ng tawad. Tama ba? Hindi nagpapaka kung sino ka. Wala kayong magmamalaki. Amen? Higit sa Panginoon, wala kayong pagmamalaki sa Diyos. Amen? Ang buhay mo, galing yan sa Diyos. Wala kang ipagmamalaki. Amen? Kaya pagka ikaw ay nakagawa ng hindi tama,
Diba? Humingi ka ng tawad. You need to repent. Amen? Hindi yung magmamatigas ka. Diba? Amen mo ba? Amen. Tandaan niyo ito kahit sino pa yan, kahit sino pang tao yan, once you did wrong, say sorry. Amen? Humble yourself. Say sorry. Amen mo ba? Amen? Amen. Hindi kawalan sa pagkalalaki mo na ikaw ay humingi ng tawad. Paglalaki ka. Pag babae ka, hindi nakakabababa ng pagkababae mo ang humingi ng tawad. Amen? So now, how to have the right and true freedom? Paano ba natin makakamtan talaga ito? Yung magkaroon ka ng tamang kalayaan. So gawin ko lang nating simple. I don't want to be yung take long sa ating pong pag-aaral. Amen po ba? Ayaw ko magpakatagal tayo kasi alam ko pagod kayo. Diba? Tama ba? Pero pag natutulog kayo, sabi ko nga, hahabaan na lang natin. Ano? Amen? Okay? So paano po ba tayo magkakaroon ng tamang kalayaan? Okay? The word freedom, bigyan natin ng meaning. Amen po ba? Every letter of the word, lagyan natin ng meaning yung freedom. Alam niyo ba yung spelling ng freedom? Sige nga, spell natin. Freedom. Freedom. Okay. Walang iha sa dulo. Freedom. O, palakpakan yung sarili nyo. Amen. Alam niyo yung spelling. Amen? Okay, now how? How to have the right and true freedom. Number 1. Anong letter tayo? F. Have faith in God. Amen? Faith in God. In Romans chapter 10 verse 17, ang sabi niya, so then faith cometh through hearing, and hearing by the word of God. Alright? So paano daw tayo magkakaroon ng pananampalataya? Through hearing and hearing the word of God. So ibig sabihin, ikaw ay magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos, makikilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sa camp, hindi lang po dapat tayo nag-enjoy dito. Hindi ito recreation. Amen? Ang pinaka-importante marinig mo ang salita ng Diyos. Pagka pinapangaral ang salita ng Diyos, nakikinig ka. Amen. Hindi yung tutulog-tulog ka. Kasi paano mo makikilala ang Diyos, paano ka magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos kung tulog ka? Tama. Bait. Amen. Faith in God. Paano mo malalaman ang kaligtasan? Right. Paano mo malalaman ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Paano ka mababago? Paano ka makakalaya? Ma. Tulog ka eh. Tama ba? Tama ba ako? Ha? So huwag kang tutulog-tulog. Baka sa pagkakatulog mo, di ka na magising. Ha? Kaya ako mas maganda na yung walang tulog kaysa walang gising. Amen? Oo, di ba? Oh. Anong pipiliin mo? Walang tulog, walang gising? Walang gising? Very good. Okay. Ready na daw po siya. Walang gising. Have faith in God. Sabi pa sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves. It is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. So ang kaligtasan, mga kapatid, is through faith. Sa ating pong pananampalataya sa Diyos. Sapagkat biyaya ito ng Diyos. Amen?
Kaya ang kaligtasan po, hindi ito nabibili. Right. Tama ba? Hindi yung pupunta ka sa department store, sasabihin mo, pabili nga po ng kaligtasan para masave ako. Wala kang mabibili. Why? Because it is the grace of God. Amen. Right. Biyaya yan ng Diyos. Yes. Tama. Amen? Kaya nga ang kaligtasan po natin by faith. Not by works. Lest any man should boast. Kasi pag saga ng atin po ang kaligtasan, what will happen? Magyayabang ka. Magmamataas ka. Nasasabihin mo, kaya ko palang iligtas yung sarili ko eh. Di ba? O pwede mong sabihin na, by works kasi ito eh. Magbibigay na lang ako ng 1 million sa church namin. Ligtas mo ako, Lord, ha? Ano yan, nasusuhulan? Ang Diyos? Di ba? O kaya pupunta ka sa pare nyo, sasabihin mo, Father, eto po yung donation ko, 2 million. Ikaw nang bahala sa akin kay Lord. Ligtas na ako, ha? Can you do that? Can you do that? Ang tanong, may 2 million ka ba? Wala, di ba? O, patay ka. Tama? Because the Bible says, not by works. Amen? It is the gift of God. Okay? So we need to have faith in God. That is why, mga kapatid, mga kaibigan, to have faith in God, you need to hear the Word of God. Kailangan marinig mo yan. Hearing and hearing the Word of God. Kaya pag may pangangaral po, huwag kang natutulog. Yes. Sa church, mga kapatid, naiinis ako pag may natutulog. Kaya panay ang kalampag ko doon sa pulpit namin, bang! Pagkapalo ko ng pulpit, bang! Amen! Sabi nila, gising. Amen? Yung baka akala mo ay nakikinig, umpisa, amen po ba? Tignan nyo mabuti kasi ganito ang itsura nyo. Di ba pag nagpipresyo pa sabi ng Panginoon! Amen. Tapos mamaya pag ganyan na yung amen niya. Tama ba? How can you hear the Word of God? Diba? Eh mga kapatid, to have faith in God, you need to hear the Word of God. Alam niyo, ang daming avenue ngayon para marinig mo ang salita ng Diyos. Amen? Go to the church. Amen po ba? Kaya dapat tumatin ka sa church. Amen? Kaya pagkatapos ng camp na ito, umaten ka sa church. Amen? Kung sino pastor nag-invite sa'yo, nagdala sa'yo, pumunta ka doon sa church niya. Amen? Amen? Para mas lalo kang mataniman ng salita ng Diyos. Alright? Come to church. Diba? Tsaka pagka nagpipreach yung pastor, huwag kayo matulog. Bakit? Alam nyo na, pinaghirapan ng pastor yan. Tama. Diba? You become unrespectful. You disrespect the pastor. Pag ikaw ay natutulog. Pero mo, pinagpuyatan niya, nanalangin siya. Diba? Nag-aral siya, tapos tutulugan mo lang. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Ha? Ha? Bastos po. Bastos. Diba? Put yourself under the shoe of a pastor. When he is preaching and someone is sleeping. Amen? Paano mo sasabihin yan na, hirap pala ng buhay ng pastor, ano? Amen po ba? Kaya makinig ka. So to have faith in God, you need to hear the Word of God. And that faith in God, you will be saved.
Dahil ang pananampalataya na ito na pinapakinggan mo, nalalaman mo ang katotohanan tungkol sa Diyos, maliligtas ka doon. At dahil naligtas ka, maliligtas ka diyan, di ba? Your faith, you must walk by faith. Kaya lalakad ka ngayon ayon sa pananampalataya na meron ka. Amen? Amen po ba? Okay, that's why the Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. Okay? So for us to have freedom, the true freedom, have faith in God. Amen? Amen po ba? Have faith in God. Okay, number 2. Letter? Fedang? R. Okay, R. Okay? Letter R. Resist the works of the devil. Amen. Resist the works of the devil. James chapter 4 verse 7. Ang sabi diyan, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Another verse, Ephesians chapter 4 verse 27. Neither give place to the devil. So ibig sabihin, huwag mong bigyan ng puwang ang dyablo. Tama. Kung ano ang gawa ng dyablo, huwag mong bibigyan ng puwang. Amen? Huwag mo siya bibigyan ng daan. Huwag mong hayaan ang dyablo masunod sa buhay mo. Right. Resist the devil. You know kung paano nyo mariresist ang devil? I will give you 3 points. Yung word na fit. Hindi po pa F-I-T. Okay? Fit. Di ba, John Mark? Fit. Okay? Paano maging fit? Mag-exercise, di ba? Kumain ng tama. Matulog ng maayos. Amen po ba? Maging fit. Kasi pag hindi ka fit, mukha kang fit. Amen po ba? Alright? Tignan mo ang katabi mo, baka mukhang fit yan. Dalawa lang yan, mukhang fit o mukhang fuet. Diba? Alright? Okay? So for you to resist the works of the devil, you need to be fit. Letter F. Listen. Letter F. Yung word na fit. Una, filter what comes in and out from your mind. Young people, wala tayong ginawa kundi nakababad tayo sa mga gadgets. Amen? Amen ba? Sino walang cellphone dito? Sino? Totoo. Naiwan ko lang po sa bahay pero may cellphone po ko. Sino ang may cellphone dito? Taas yung kamay. O di ba, majority may cellphone? Ano yung cellphone natin ngayon? Sino pa yung may cellphone dito na keypad? Totoo? May keypad? Pero anong madalas mong ginagamit? Smartphone. Di ba? Di ba ngayon, gumagamit na tayo ng smartphone, Android phone, iPhone, Hipone, lahat ng klase ng phone. Di ba? Tama ba? You need to filter what comes in and out from your mind. Sapagkat mga kapatid, ang teknolohiya sa panahon po natin ngayon, this poison the mind. Right. Tama ba? Pinupoison tayo ng social media, di ba? At kung ano-ano pa. Alam mo, hindi naman masamang cellphone, hindi naman masama eh. Pero kung ano yung ginagawa mo sa cellphone mo, tama ba? It poison the mind. Dito ka natututo to blaspheme God. Right. Dito ka natututo na magkaroon ka ng rebellion sa Panginoon. Di ba? And not only poisoning your mind, but also stuffing the mind.
Ano ibig sabihin ng stuffing? Kung ano yung sinisiksik mo sa isip mo. Di ba? Pagbukas mo ng cellphone mo, may nakahubad na babae. Tama ba? Ang sabi ng phone mo, click mo ako. Sige na. Tweet, tweet. Tweet, tweet, tweet. Ikaw namang curious na curious ka. Diba? Click ka naman ngayon. Pag click mo, boom. Wow. Amazing. Diba? Pornography. Amen? Entertainment. Diba? Ang dami-dami kalokohan sa sa internet. Amen mo ba? Tama ba ako? Daming kalokohan sa internet. Tapos tuwa-tuwa tayo. Amen mo ba? Di ba? Tuwa-tuwa tayo? Di ba? Nung nauso yung pick-up line, di ba? Amen? Tuwa-tuwa tayo sa pick-up lines. Amen mo ba? Kaya nga yung Kristiyano na hindi gwapo, ang kanyang pick-up line, sabi niya, Lord, kung hindi man siya mapapasa akin, iyon na siyang patayin. Amen? Tama ba? Tama ba? Lord, kung hindi man siya mapapasa akin, iyon na siyang patayin. Diba? Dami mga kalokohan talaga sa no? Sa Facebook, sa social media, sa internet. Amen? Ito pa. Makarelate kayo dito eh. Alam niyo ba yung pagkakaiba ng gwapo daw at saka ng gwapo at saka ng pangit? Especially sa mga babae. Pag tinitignan nila yung gwapo at pangit na lalaki. Ready na kayo? Pagka daw ang lalaki, kinis ka ng gwapo. Listen mga babae, pag kinis ka ng gwapong ng lalaki, kinigmahan siya. Diba? Pag pangit ang nag-kiss sa'yo, harassment. Tama ba? Tama ba? Tapos pag pinagpapawisan yung gwapo, wow, ang hot niya. Tama ba? Pero pag pangit yung nagpapawis, dugyot. Amen ba? Ha? Kung ano nung natututunan nyo eh. Pati tuloy ako natuto. Di ba? It poisons your mind. It stuffs your mind. Di ba? Another letter, letter I. Para maka-resist ka sa works of the devil. Okay? Filter what comes in and out from your mind. Amen? Kaya sabi ng Proverbs chapter 23 verse 7, for as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. Kaya kung ano yung sinisiksik mo sa utak mo, kung ano ang kinakain mo, kung ano ang ginagawa mo, ikaw yon. Tama ba? Yes. Kung ano yung hilig mo, ikaw yon. Kung mahilig ka lang ng pornography, pornstar ka. Tama ba? Kung mahilig ka TikTok ka ng TikTok, may katok ka. Okay? Tama. Amen ba? Right. Ako nag-o-observe lang po ako dito sa camp. May nakita ko dito, ang galing sumayaw. Ganun-ganun siya nung... Mukhang kailangan niya ng kumbantring. May bulati yata ito Alam mo kung sino ka? Gusto mo turo kita?
So filter what comes in and out from your mind. Amen? Pangalawa, intellectually continue what? Learning. Okay? Never stop learning from the Word of God. And what is good? Kaya kahit kung ano-ano mang binabasa mong mga libro, magbasa ka ng Bible. Right. Huwag ka puro Wattpad. Huwag ka puro mangga. Alam mo yung mangga? Oh, di ba alam ko? Kasi ako nung araw, nagmamangga din. Alam niyo yung mangga? It is a magazine ng Japanese anime. Kasi ang inaabangan ko nun, Naruto Shippuden. Nung araw, tama ba? Alam ni misis ko yan. Kahit mga movie ka ni Naruto, meron ako eh. Before. Di ba? Never stop learning from the Word of God. And what is that good? You read and read. Study and study the Word of God. Right. Magbasa ka. Natapos mo na lahat ng episode ng mangga. Aba, yung Bible mo, nabuksan mo na ba? How can you resist the devil if you don't know the Word of God? Right. When Christ being tempted, mga kapatid, nung si Kristo, mga kapatid, pinipilit siyang i-tempt ng diablo, alam niyo yung kinukote ng Panginoong Jesucristo? The Word of God. He said, it is written. Diba? Ang sabi niya, it is written. Verily, verily, I say unto you. Pag sinabi niya, it is written. Ibig sabihin, nakasulat. Mismo ang ating Panginoong Jesucristo, salita ng Diyos ang kailangan Right. para ikaw ay malayo sa gawa ng diablo. Tama. Ano bang sabi ng diablo sa kanya? Oh, sige nga, kung ikaw talagang anak ng Diyos, gawin mo ang batong ito na tinapay. Anong sabi ng ating Panginoon in Matthew chapter 4 verse 4? Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen? Tapos may pilosopo pa, sabi niya, oh, hindi lang pala sa tinapay na bubuhay ang salita ng tao. Pwedeng kanin din naman eh. Di ba? Namimilosopo pa. Pwede naman pala hindi tinapay eh. Okay? So read the Word of God. Study. Learn. And apply it to your life. I-apply mo sa buhay mo ang salita ng Diyos. Kaya yung naririnig mo dito sa camp, i-apply mo sa buhay mo. Amen? Huwag yung joke ang i-apply mo. Huwag yung kakulitan lang i-apply mo dito. Diba? Apply the Word of God that you have heard. Right. Paano ka maliligtas? Paano ka mababago? Paano ka malalaya? Okay? Intellectually continue learning from the Word of God. Okay? Letter T. Have a transformed kind of life. Ma-transform yung buhay. Huwag kang manatili kung saan ka nariyan. Romans chapter 12 verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ibig sabihin, pag ikaw ay saturate ng salita ng Panginoon, magkakaroon ng transformation sa buhay. Magbabago. Yes. Tama. Diba? Alam mo bakit hindi nagbabago ang mga tao? Sa maling gawain, ayaw isiksik ang salita ng Diyos sa isip, sa puso, at sa gawa. Pero pag open ang isip mo, ang puso mo, at ang buhay mo, you will be transformed. Amen? Right. At ha-transform ang buhay mo. Mga pastor na ito, ang pinakamabait lang na pastor na nandito, si Pastor Eli. Totoo yan. Diba sabi niya kagabi, nakikinig ka ba ba o tulog ka kagabi?
Di ba? Gusto niyo magtawag ako kung nakilala niyo siya kagabi? Tawag ako? Yung yuyo ko, yun ang tatawagin ko eh. Ayun nun. O yun na lang siguro yung nagganon. Joke lang. Di ba? Pero mabait yan. Hindi niya naranasan magbisyo, magsugal, mambabae. Ako din naman. Di ba, Pastor na? Ay, bakit tumatawa? Di ba? Ang buhay ng mga pastor na yan ay walang kwenta noon. Right. Patapon. Di ba? Sino ba ako? Nung araw. Walang kwenta kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, hindi ako ginamit ng Panginoon, hindi ako naging pastor, baka patay na ako ngayon. O baka nakakulong na ako ngayon. O baka ngayon nakarehab ako. Tama ba? There will be transformation ng buhay. Ano pa mangyayari? Pagka-transform ang buhay mo, you will have a right testimony. Right. Tama ba? Tama. Nagkakaroon ka ng magandang patutuo. Tama. Dati ganito ako. Ngayon, ito na ako. Amen. Di ba? Right. That is the testimony. Yes. Ang dilim ng klase ng buhay ko noon. Pero ngayon, ito na ako. Right. Pwedeng mangyari sa'yo eh. Amen mo ba? Right. If you let God, the Lord Jesus Christ, enter into your life. Gusto mo bang mabago ang buhay mo? Ha? Gusto mo? O masaya po ako dito, Pastor. Huwag kang makialam. Huwag kang pakialamero. Di ba? Simple lang. Gawin mo ang gusto mong gawin. Pero walang sisihan, ha? Amen mo ba? Narinig mo na yun dito. Kasi hindi natin alam ang buhay. Baka paglabas natin sa camp, may malaglag na aeroplano. Mabagsakan ka. Haharap ka ngayon doon. Sasabihin niya, ay tutoy. Doon ka sa may apoy. Ay nini. Doon ka sa mainit. Ma'am, hindi ko kayo tinatakot. Ganon ang reality ng buhay. Diba? Be transformed. And if you get transformed, have a right testimony. Amen? And mag-serve ka sa Panginoon. Amen. Right. Maglingkod ka sa Diyos. Yung mga church members dito ng mga young people, serve God. Right. Amen? Maglingkod ka. Huwag mong sayangin ang panahon. Diba? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Kailan? Pag hindi ka na makakita? Kailan? Pag hindi ka na makabangon? Kailan? Pag hindi ka na makahinga? Sabi mo, Lord, gamitin mo ako. Ay, hindi na. Halika na lang dito, oy. Tama ba? Paano ka niya magagamit eh? Isang pirma na lang ng langgam, patay ka na. Diba? So use your life. Huwag mong sayangin. Ang dami dito mga magagaling. Amen mo ba? Marami dito magagaling eh. Amen mo ba? Maraming mga talentado dito. Meron ding talentado. Amen mo ba? Amen? May mga magagaling. May mga nagkagaling-galingan. May mga tinamaan ng magaling. Tama? Saan ka dyan? Dapat doon ka sa magaling. Tama ba? Ang dami may mga talent dito. Why not use your talent? Use your gift. Use your ability for the glory of God.
Hey, mga church members dito na young people, use your life. Serve God. Right. Kasi kung sino-sino pinagsisilbihan mo. Di ba? Huwag kang hunyango. Alam niyo hunyango? Alam niyo hayop na hunyango? Ang English yun ay chameleon. Hindi niyo alam yung chameleon? Yung malaki. Yung may bukol sa likod? Ha? Chameleon. Mali pala ako. Chameleon. Alam niyo chameleon? Hunyango. Yung pagka nadapo sa ganitong kulay, nagaya niya yung kulay. Ang tawag dun ay hunyango. Amen? Amen po ba? Now you know. Chameleon. Yung mayroong malaking bukol sa likod. Chameleon. Okay? Pero hindi yung chameleon ang sinasabi ko. Yung nagbabago ng kulay. Huwag kang ganong klase ng Kristiyano. Na kapag kakasama mo ang mga makabundong mga tao, magiging ganun ka rin. Pagkasama mo mga Kristiyano, bait-bait mo. Hallelujah, hallelujah. Pero pag nandun ka naman sa mga mundo, rock and roll! Tama po. Batukan kita eh. Klase ng Kristiyano. You're serving two masters at the same time. You're gonna serve two masters. Ang sabi nga, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pag Kristiyano ka, magpaka-Kristiyano ka. Hindi yung gawin mo rin yung ginagawa nila. Nag-TikTok ka, Christian music naman ginamit ko. Ay, naku po. Di ba ang TikTok mo? Praise the Lord. Praise the Lord. Saya mo. Tama ba? Kung Kristiyano ka, magpaka-Kristiyano ka. Right. Kung hindi ka pa Kristiyano, maging Kristiyano ka. Tama ba? Tanungin mo yung katabi mo, Kristiyano ka ba ka mo? Sige! Tanungin mo! Baka hindi pa! Kasi alam nyo, hindi pwede dito yung nagkikristyanuhan ka lang. Tama ba? Right. Hindi pwede dito yung ligtas-ligtasan lang dito. Tama po. Hindi yung tatanggap-tanggapan ka lang. Ay, nagtaas ng, yung friend ko nagtaas ng kamay, tanggap niya si Lord. Ako din. Inggit ako eh. Hindi pwedeng tanggap-tanggapan. Hindi pwedeng ligtas-ligtasan dito. Kasi pupunta ka sa langit-langitan. Ang harap sa iyo doon, Diyos-Diyusan. Tama po. Kaya dapat ligtas ka. Yes! Tama. Amen? Hindi pwede dito yung dalawa ang utak. Kailan nagkaroon ng tao dalawang utak? Ang talino mo naman masyado. Imagine mo dalawang utak mo. Ilan ang ulo mayroon ka? O, di ba? Anong tawag sa'yo? Ano? Mutant. X-Men ka. Amen? Have a transformed kind of life. Diba? Be a right testimony. Serve God. Yes. Tama. Okay? Amen po ba? Ay, mahaba pa ito talaga. Freedom ba naman bubuhay natin? Ilang letra yan? Tapos may kasunod pa ito. Freedom, No, sabi naman ni Pastor Diyos, 2 hours eh. Amen po ba, Pastor? Oh, check daw. Uy, bakit? Okay? Letter E. Okay, letter E. Nandun tayo sa pray. Amen po ba? Letter E. Experience faith
with the Lord Jesus Christ. Experience faith with the Lord Jesus Christ. Galatians chapter 2 verse 20. In Galatians chapter 2 verse 20, ang sabi ng Apostle Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Do you love God? Huh? Do you love God? Amen. Totoo? Amen. O bakit hindi ka maglingkod sa Diyos? Tama po. If you say you love God and not doing His will, you're a liar. Para lang magjowa yan eh. Love mo ako? Oo naman. Kiss mo nga ako? Ayoko mo. O love mo ba talaga? O di ba? Amen? There should be showing of your love. That's why when you love God, if you really love God, show it. Amen? Prove it. Pero wag niyong gawin sa mga kapwa niyo dyan. Yung mga may jowa dito, umahal mo ako, bigay mo nga. Suma ako? Diba? Mahal mo ba talaga ako? Sino mas mahal mo? Ako ang Diyos. Siyempre Diyos, Kristiyano ako eh. Maunang Diyos, love ko si Lord eh. O break na tayo. Hindi, joke lang yun. Ikaw naman. Ikaw talaga love ko eh. Yan, di ba ganyan kayo eh? Kaya may mga nawawala sa church eh. Mga kabataan, dami mo ba? Right. Kasi unbeliever yung gusto. Pagka pinapili, ano ako? Ikaw? Ikaw ang pipiliin ko o ang Diyos? Tama ba? O ako o ang Diyos? Love ko po siya kasi pastor. Hindi ko po siya maiwan. Tumigil ka nga. Dami-daming lalaki dyan eh. Maubusan ka ba? Amen? Malapit na kasing dumating ang Panginoon, pastor. Hindi ko pa naranasan magjowa. Hindi ka pa pwedeng magjowa. Bakit? 5 years old ka pa lang. Diba? Magmadali ka masyado, 5 years old ka pa lang eh. Hindi ka pa nga marunong magluto. Love ka dyan. Right. Amen? If you really love God, then prove it. Amen? Experience the love of God. Amen po ba? Experience the love of God. Tayo inibig ng Diyos, hindi tayo kaibig-ibig. Right. Di ba? Tayo ay isang maduming basahan sa harapan ng Diyos. Tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. But He loves us. Amen? Inibig ka. At dahil sa pag-ibig na yun, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. Yes, tama po. Yes. He loves you and me. Experience the love of God. Try mo. Amen? Subukan mo. Experience yung pag-ibig ng Diyos. Diba? And also, experience the Word of God in your life. Because the Word of God can turn your world upside down. Kasi maraming binago ang salita ng Diyos. Yes, tama po. Hindi ka pwedeng baguhin ng boyfriend mo o ng girlfriend mo. Right. Hindi ka pwedeng baguhin ng magulang mo. Right. Hindi ka pwedeng baguhin ng kung sino-sino mga tao. Only God, only His Word can change you. Right. Amen? That's why you need to experience God. Experience His Word. Amen? Next E. Amen? Next E. Express Christ in your life. Amen? Express.
Kung sinasabi mong Kristiyano kayo, express. In Romans chapter 12 verse 1 and 2, sabi niya nga, present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Okay? Ano pa? Sabi dun sa Colossians chapter 3 verse 1 to 3. Colossians chapter 3 verse 1 to 3. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on the things above, not on the things on earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. So, ibig sabihin, kapag ka pala ikaw ay Kristiyano na, pag sinasabi mong Kristiyano ka na, dapat ini-express mo yung pagiging Kristiyano mo. Amen? Kasi wala ka na sa mundong ito eh. Ang buhay mo na kay Kristo na. That's why you need to set your affection on the things above. Dapat ang kaisipan mo makalangit. Ang puso mo makalangit na. Ang bibig mo makalangit. Amin po ba? Hindi yung lumalabas sa bibig mo puro mura. Diba? Magsasalita ka, natalisod ka lang ng konti. Diba? Ang lutong, kala mo chicharon. Kagaya nagtinda kanina, malutong ba? Pakunat? Diba? Nakanti lang ng konti. Tang! Tang ang inumin. Huwag kape. Ninervyusin ka. Di ba? Di ba dapat ang attitude mo makalangit na? Ang affection mo makalangit na? Amen po ba? Ang attraction mo makalangit na? Kaya dapat ang music mo makalangit din. Di ba? Ako noon nga sabi ko sa inyo, rockista ako eh. I collect, mga kapatid, lahat ng album ng Metallica. From their first album, mga kapatid, hanggang dun sa last album, I collected. Cassette tape pa lang nung araw. Ako nakikinig ako ng tugtog ng mga Sepultura. Alam niyo Sepultura? Hindi niyo alam, kasi puro kayo K-pop eh. Alam niyo Sepultura? Megadeth. Korn. New Cornic. Na pag kumanta, wala kang maintindihan. Kundi puro grab. Nakarinig na kayong gandang kanta? Pero ako tuwan-tuwa ako nung araw doon. Yawasan na. Kung Kristiyano ka, wag lang ganun ang music. Amen? Baka ang music mo pa rin parang music ng lasing. Music ni Moira. Alam si Moira? Oo. Di ba pag kumanta ka, alam mo lasing? Amen? Sampol? Murahin pa tayo dito ni Moira. Amen? Dapat iba na ang attraction mo. Iba na ang affection mo, iba na yung love mo. Right. Dapat ang love mo si Lord. Dapat mauna si Lord kaysa kung sino-sino. Dapat mauuna yung Lord kaysa si boyfriend o girlfriend. Unahin si Lord. Amen? Amen? Kaya pag linggo, na kay Lord ka, una. Hindi date ang linggo. Young people, listen. Pastor, date po namin ni Jowa Bells. Kaya hindi po ako makakatid sa church. O sige. Bahala ka. Diba?
Okay? So represent Christ in your life. Dapat makita sa buhay mo naman si Kristo kung ikaw ay Kristiyano. Tatanungin kita ulit, Kristiyano ka ba? O, ito namang hina na. Ilan na lang sila ngayon? Di ba? Kristiyano ka ba? Sabi ko sa inyo, hindi dapat Kristyanuhan dito. Kailangan totoo. Right. Kasi gusto namin, mga pastor, kita-kita tayo sa langit. Amen. Amen po ba? Tama po. Okay? Represent Christ in your life. Be an example to the believers. Maging example ka sa kapwa mo mananampalataya. Hindi lang po sa kapwa mo mananampalataya, ganoon din sa labas. Maging example ka. Kristiyano kang naturingan, ang lakas mo magmura. Right. Kristiyano kang naturingan, may butas ang tenga mong lalaki ka. May krus pa nga. Kristiyano kasi ako, pastor eh. Kaya krus yan mo. Di ba? Kasi idol ko si Stel eh. Kailan si Stel? SB19. XB Jensen. Di ba? Diba? Mga dito, mahilig sila sa ano eh. SB19. Diba? Mga, ano ba yun? BTS. Diba? Army. Army ba kayo? Army worm? Diba? Represent Christ. Be an example to the believers and also to this world. Be an example. Okay? Ano pa? Be an extension of God's grace and God's love. Ipamalita mo si Kristo. Right. Pag Kristiyano ka, dapat sinishare mo siya. Uy, mahal ka ni Lord. Amen? Kailan mo na-share sa kaibigan mo si Kristo kung Kristiyano ka? Kailan? Nabanggit mo na ba siya? Sa kaibigan mo? Kung mahal mo yung kaibigan mo, listen to this. Kung sinasabi mo mahal mo yung kaibigan mo, dalhin mo siya sa Panginoon. Amen. Kung Kristiyano ka. Amen? Sharean mo. Kahit ayaw niya makinig. Sige lang. Represent Christ. Your life. Pangalawa, rise Christ. Rise with Christ. Ibig sabihin, be not controlled by world fashion. Hindi porket may uso dito, sa mundong ito, uuso ka rin. Rise with Christ. Kung anong suot ng Kristiyano, dapat Kristiyanong suot. Amen? Hindi pupunta ka sa church, ang isi ng suot mo. Hindi pupunta ka sa church, ang baba dito mo, na babae. Alam niyo yun dito? Yung dito, mababa? Anong tawag doon? Ha? Ha? Ha. Ano yung tawag sa damit na mababa yung ano? Ha? Hindi nyo alam yon? Law-law po, pastor. Plunging neckline. Ang baba-baba. Sumisilip na ang bukang liwayway. Tama ba? Miniskirt. Punta ka ng church, miniskirt? Tama ba? Crop top. Mag-worship ka sa Panginoon, crop top. Pagtaas ng kamay mo, ayun, kita ang top. Rise with Christ. Be not controlled by this world's fashion. Amen? Be not conform your faith. Huwag mo i-conform yung faith mo.
Tama ba? Huwag kang pa-compromise. Hindi porke ginagawa ng marami, gawin mo na rin. Right. Hindi porke uso, makisabay ka sa uso. Be not conform your faith. Then, be courageous to fight a good fight of your faith. Paglaban mo ang pananampalataya mo. Amen? Kahit anong mangyari. Si Andres Bonifacio ka, di ba? Ang sabi ni Andres Bonifacio, atapang atao, apotolay kamay, hindi atakbo. Tama ba? Apotula paa, hindi atakbo. Apotula ulo, hindi atakbo. Apatak akalabansi asugat, takbo tuli. Hapdit Di ba? Huwag kang ganun. Fight a good fight of your faith. Amen? Paglaban mo yung pananampalataya mo, ha? Kung Kristiyano ka, paglaban mo. Right. Sino nag-aaral dito sa sa Kristiyano siya, pero nag-aaral siya sa Catholic school? Kristiyano ka, Catholic school? Baptist ka? O di ba, pinag-rosaryo kasi sa church? Sa Catholic school? Opo, ako na kami sumasalangit ko sa may nangalan mo. Kung Kristiyano ka, huwag kang sumunod doon. Amen? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng barya, bumaba ka sa lupa at tayo ay maglaro ng sukala. Hindi ko inunsulto yung iyong pananampalataya. Because there is only one true God. Yes, tama po. The God that you are saying that He is God is not God. I'm telling you that. Because never in the Bible, her name written that she is God. Amen? Fight a good fight of your faith. Kaya kung ikaw, Kristiyano ka, nag-aaral ka sa Catholic school, stand on your faith. Paglaban mo, Baptist po ako. Kristiyano po ako. Amen? Tama ba? Your Brad? Okay? Ano pa? Your life should be ruled by Christ. Amen? Dapat si Kristo ang nasusunod sa buhay mo. Right. Diba? Sinusunod mo yung salita ng Diyos. Sinusunod mo yung kalooban ng Diyos. Sinusunod mo yung pastor mo. Amen mo ba? Tama ba? Ikaw, sumusunod ka ba sa pastor mo? Pag sinabi na pastor, break mo na yan, Brad. Yung girlfriend mo, kasi unbeliever yan. Amen. Sinunod mo? Amen. Sumunod ka? Yes. Huwag pastor lang po yun eh. Please naman, huwag nyo nang panghimasukan po. Pagawa na lang kayo ng iba, huwag lang yun. Yeah, brother Jan, no? Brother Jan, may girlfriend yan dati. Unbeliever. Dinadala-dala niya pa sa church noon eh. Oh. Sabi ko, Brad, break mo na yan. Dadaling ka lang yan sa hindi maganda. Obedient. Brinake niya. Guwapo, Brad. Amen? Totoo yan, hindi ako nagbibiro. Sa si Marlo. Ayun, si Marlo, yan. Yung gumapang-gapang ka rin ng katali. Nananalo. Sabi ko, Brad,
Huwag yan. No good yan. Sumunod naman. Buti sumunod. Amen po ba, Brad, no? Kasi kung di sumunod yan, batang ama na yan. Totoo yun. Marlo, batang ama. Pero dahil sumunod, ginalayo siya sa ganung bagay. Amen? Kaya dapat maging obedient ka. Maging obedient ka sa Panginoon. Maging obedient ka sa salita ng Diyos. Maging obedient ka sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kaya ang pagbo-boyfriend, pag-girlfriend, pinagpe-pray yan. Hindi pag nakakita ka ng gwapo, gusto ko po siya. Love ko na nga eh. Alam niya ba na love ka niya? Hindi. Tama ba? Bakit ang dami mo ng tagyawat, kapatid? Di po ako makatulog. Di ako makakain. Bakit? Sa kakaisip sa kanya. Pagod na nga po siya eh. Bakit? Paano ang takbo niya po sa aking kaisipan? Takbo siya ng takbo. Pagod na siya. Pinagpiprayan kasi. Amen? Ang kalooban ng Diyos, it is a perfect na kalooban. Amen? Kaya kayo mga young people na mga lalaking Kristiyano kayo, ha? Makinig. Pag manliligaw kayo, make sure yun na ang last. Kaya nga pinagpipray mo mabuti. Hindi manligaw ka para magkaroon ka lang ng girlfriend, tapos select ka lang ng select lang, ano tawag doon? Collect ka lang ng collect, tapos mamili ka. Si Aida, si Lorna, o si Pe. Mini, mo. Sino kaya sa tatlong ito? Eto ba? Oo. Babalik sa dati. Siya. Hindi ganun. Pinagpipray. Tama ba? Dapat ang buhay mo ruled by Christ. Sumunod ka sa pastor mo. Kasi hindi ka naman tuturuan ng pastor mo ng ano eh, mali eh. Nang ipapahamak mo eh, tama ba? Tama? May nagsabi na bang pastor sa'yo na, Brad, talon sa tulay. Brad, may tali. Tali mo yung leg mo. Wala ko naman sinabi pastor na gano'n, tama ba? Ang gusto ng pastor yung para sa kabutihan mo. So ruled by Christ. Amen? Letter D. Letter D. Draw nigh to God. Amen? Draw nigh to God. James chapter 4 verse 8. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. How can you draw nigh to God? You pray. Amen? Nagpipray ka ba? Haraymong. Nagpipray ba kayo? O, tignan mo ang hina na. Di ba? Baka pati pagkain, katamaran mo manalangin. Amen? O baka naman doon ka lang sa pagkain, magpipray. Pag masarap ang ulam, magpray. Pag hindi masarap ang ulam, hindi na magpipray. Lord! Tuyo na naman! High blood na ako! Salamat po! Amen! Baka ganun ka naman mag-pray. Pagka masarap yung, Lord, ang sarap naman ng menudo. Ulam natin kanina, tama ba? Lord, thank you, Lord. Menudo. Praise God. Pero pag tuyo, Lord naman. Bakit naman ganito, Lord? Diba? Supplicate to God. You pray. So you can draw nigh to God. Ano pa? Surrender all to God. Isuko mo ang lahat sa Diyos. Lahat ng kalikuan mo, lahat ng mali mo, lahat ng mga nire-reserve mo sa buhay, isurrender mo yan sa Panginoon.
Kung gusto mo ang buhay mo mapaayos, kung gusto mo ang buhay mo mabago, gusto mo ang buhay mo ay mapalaya, surrender all to God. Right. Surrender. Tapos mag-serve ka sa Panginoon. Tama? Serve God. Okay? Amen po ba? Amen ang amen. Okay? Letter O. Obey God. Sumunod sa Panginoon. Psalms chapter 32 verse 8. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Psalm chapter 86 verse 11. Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Obey. Sumunod. Amen? Tama ba? Kung hindi kalooban ng Diyos, huwag mo nang ipilit. Amen? Kung kalooban naman yan ng Diyos, mangyayari yan. Amen? Lord, gusto ko pong maging engineer. Gusto ko to eh. Nagpipray mo sa Panginoon, maging engineer. Eh, pambira ka. Mag-engineer ka, ngayon ang mga samat. Diba? 1 plus 1 equals? Magellan po ang alam ko eh. Yung kasi ang turo sa akin. Pinagbibilang ka. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, King, Queen, Jack, Alas. Ay, ganun pala yung math. Di ba? Kapatid, kaibigan, you obey God's word, His way, and His will. Amen? Yung kalooban ng Diyos. Then, letter N, mature with God. Yung mag-mature ka, huwag kang pabebila sa church. Di ba? Paano ka magmamature? Search the Scripture. Study the Word of God. Saturate yourself in the Word of God. Diba? Magmamature ka sa salita ng Diyos. Magmamature ka din sa gawain ng Diyos. Amen? Sa gawain ng Diyos, magmamature ka. Kaya dapat, nasa gawain ka ng Diyos kapag kakristyano ka. Ginagawa mo yung gawain ng Panginoon. Yes. Doon ka magmamature. Diba? You participate in service. Promote Christ. Pray continuously. Diba? Paano ka pa magmamature? Not only God's Word, God's work, God's will. Obey God's purpose in your life. Ano ba purpose ng Panginoon sa buhay mo? Alam mo ba? Ang purpose ng Panginoon? For you to be saved. Yan ang purpose niya. Kaya nga, pinadala ka ng Panginoon dito sa kampi. Right. Kaya ka nandito. Hindi accident dito na napunta ka rito. Right. Kasi yan ay purpose ng Diyos, plano ng Diyos, at path ng Panginoon. Way yan ng Diyos. Para makarinig ka ng salita niya at makilala mo siya sa mga araw na ito. Okay? And also, you will mature. Listen to this. You will mature with God to God's worker. Sa pastor mo, magmamature ka sa pastor mo. Diba? Listen to Him. Learn from Him. Live the lessons from Him. Amen? Ako po mga kapatid, hindi po ako magaling. Hindi po ako magaling na pastor. Amen? Hindi po ako magaling. Hindi ko po, ano yan? Natuto po ako dahil may pastor ako. Amen?
Natuto po ako dahil may pastor kasi ako nagpapaturo ako sa pastor ko. Kasi si Pastor Eli, pastor ko eh. Ayun siya. Oh. Nananalangin lang yan, kala yung tulog. Amen? Kasi nakikinig ako sa pastor ko. Alam niyo ba yun si Pastor Eli? Nung ako ay nasa laymanship program niya, tinuturuan niya ako. Pag may pinapagawa siya sa church, sasabi niya, oh Brad, ganito gawin mo Brad ha. Ito, ganyan. Ay, sandali lang ha. Ikaw na muna dyan, may meeting ako. Iwanan niya ako. Di ba, honey? Iwanan niya ako. Pero pagdating niya, yung sinabi niya sa akin, tapos yun. Kahit di ko alam. Sabi ni Pastor, Brad, itiles mo yung hagdanan natin sa church. Ha? Lumali ko dyan. Hindi naman ako magaling mag-tiles. Supervisor ako eh. Palakad-lakad lang ako sa kumpanya eh. Paikot-ikot lang ako, pasita-sita, magtrabaho ko eh. Work, gano'n lang ako eh. Tapos, sabi ni Pastor, mag-tiles ako. Dituturo niya. O, ganito gawin mo, Brad. Ay, sandali, Brad. Susunduin ko muna si Karen sa school. At, uwian na nila. Tiles naman ako ngayon, di ba? Pero pagdating niya, tapos yun. I learn a lot of things in my pastor. I grow because of my pastor. Naalala ko pa yun, nagpapastor na ako eh. Bagong-bago pa lang ako. Alam niyo ba na pupunta kami sa mga fellowship? Pupunta kami sa fellowship ng mga pastors. Biglang sasabi niya, Brad, special number ka. Oh, pira. Pero pawisan ako ng lapot. Special number ako. Pastor ko eh. Tama ba? Sumunod ka. Because you will mature sa pamamagitan ng lalaki na gagamitin niya para sa'yo. Kaya matuto ka sa pastor mo. Amen? Amen ba? Kaya ako ganun. Kaya kung ano ako ngayon, mga kapatid, nakikita nyo ngayon ako na ganito, dahil yan sa pastor ko. Amen? Unang-una dahil sa Panginoon. At pangalawa, dahil sa meron akong pastor na nagturo sa akin. That's why you need to listen to your pastor for you to grow. Learn from him and live the lesson na itinuro niya sa iyo. I-apply mo. Hindi yung puro ka lang, dinig ka lang ng dinig. Hindi mo naman ina-apply. Hindi ka mag-grow. Diba? Para bang nagdilig ka ng halaman, hindi mo naman ipinatak. Gusto mong lumago yung halaman, hindi ka naman naglalagay ng pataba. You apply. Amen po ba? Apply it to your life. Diba? If you wanted to mature in God. Amen po ba? Amen? Alright. So now, tapos na ba natin yung freedom? Hindi pa daw. Okay. Tapos na ba natin yung freedom? Gusto pa talaga nila. O sige. Ang dali kong kausap eh. Pero, di ba? So you know, mga kapatid, without the right or true freedom, your life is doomed. Amen? Your life is doomed. Alam niyo yung doom? Distracted kind of life. Kaya pag hindi ka malaya,
wala kang kalayaan, sira ang buhay mo. Amen? So without the right and true freedom, we are doomed. Okay? Yung word na doom, anong spelling? Ano yung word na doom? Spelling? Ha? Ano yung doom? D-O-O-M-E-D. Doom. Walang E. E-D. Walang E. D-O-O-M. Okay na yan. Doom. Amen? Our life is doomed. Kaya nga yung title ng message natin, without true freedom, you are doomed. Amen? Okay, simulan na natin yung doom. Kasi may kasunod pa. Sama ang tingin sa akin ha. Bira, layo ng binahe namin, 16 hours, tapos gagawin nyo, reklamo kayo. Amen? Amen. Di ba, Pastor Josh? Preach on. Amen. Okay. So without the right and true freedom, we are doomed. Ano yung D? Distracted by the devil. Ang buhay mo sisirain ng dyablo. Okay? Anong i-offer niya sa'yo? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. He will offer you that para sirain ang buhay mo. Para hindi ka makakilala sa Diyos. Para mawindak ang buhay mo. Okay? Ano pa? Letter O. Mabilis lang tayo. Kayo naman masyado ka nagtatampo. Letter O. Overlook God. Ibig sabihin yung neglect God. Kasi sasantabi mo ng Diyos. If you are distracted already. Amen mo ba? Right. You overlook God. Pangatlo, obedience in the wrong way. Mali lang yung pagsunod. Susundin mo yung mga kaibigan mo, susundin mo yung mga tao sa paligid mo, na akala mo tama, yung pala mali. Di ba sinabi ko kagabi, ito ang tama. Red Horse Beer. Ito ang tama, tama ang kay. Di ba? Letter M. Your life will be misleaded, misguided, mishandled, and your life will be miserable. Amen mo ba? Miserableng buhay. Kaya nga ang taong wala kay Kristo, buhay ay magulo. Tama ba? Tama? Kaya ang tunay na kalayaan ay nakay Kristo. That's why the Bible tells us, if the Son therefore shall make you free, ye shall free indeed. Amen? Why? Because the truth shall make you free. Amen. Sino yung katotohanan na sinasabi dyan? John 14:6. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Si Kristo lang ang magpapalaya sa iyo. Wala nang iba. You need Jesus in your life. Yes. Kaya lagyan natin ng word, okay, ng meaning, yung pangalang Jesus Christ. Pastor! Hindi tayo magtatagal. Amen? Lagyan natin ng word, ng meaning yung Jesus Christ. Letter J. Bilisan lang natin. Amen? J. Because Jesus justifies us in the sight of God. Ginawa tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil sa buhay niya, inibinigay niya sa atin. Amen? Amen. Letter E. He extended His mercy, His grace, and His love for you. Amen? Letter E.
He saved our souls. Siya lang ang magliligtas ng kaluluwa. Wala nang iba. Only Jesus saves. Amen? Only Jesus saves. Okay? Anong letra tayo? Hello, tulungan niyo ako para matapos tayo kagad. Anong letra tayo? Ha? Totoo? S? Ano niuna natin? Justifies. Letter J. In the sight of God. Ano pa? Letter E. Extended His mercy, grace, and love to us. Amen? Letter S. Save our souls. Amen? Ano na? Ako na? O sige, ako na ulit. Okay? Unite us with God. Jesus unites us with God. Naputol dati ang relasyon natin sa Panginoon. You know that? Because of sin. Nawala yung connection natin sa Diyos. Ang tao noon malaya sa Garden of Eden. Tama? But when the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life enter, and that is sin. Ang sabi ni Eva, sarap, prutas. Kagatin ko niya. Kayo yung cellphone na Apple, sino may cellphone na Apple dito? May kagat, di ba? Kaya nga yung iPhone, di ba? iPhone. iPad. Kasi puro I ang sinasabi niya. Sarili ko lang. Kaya di ba ang iPhone ang hirap mag-transfer ng mga data sa ibang phone? Kasi makasarili nga eh. Kaya dapat iPhone to iPhone, di ba po? Diyan sa likod. Tapos gustong-gusto natin ng iPhone ang mahal-mahal, di ba? Meron namang Android phone. Meron namang Mongoloid phone. Labas mo nga, Brother Ray. Oh, di ba? Tawag dyan, Mongoloid phone. Amen. Joke lang yun, Pastor Ray. Joke lang yun. Okay? So, Jesus unites us with God. Amen? Ano pa? We have the so-called soul liberty. Right. Pinalaya ka. Dahil kay Kristo nakalaya ka. Okay? Letter C. O, tapos na tayo sa Jesus. Amen? Bilis lang tayo, di ba? C is Jesus Christ change you. Amen. Kaya walang ibang magbabago ng buhay kundi si Kristo. Right. Wala nang iba. Si Kristo lang ang magbabago. Kaya huwag magbago ng anyo. Kasi si Kristo lang ang pwedeng magbago sa iyo. Amen? Tama po. Babaguhin niya ang mali mong gawain. Babaguhin ng Diyos ang mali mong mga gawi, ang mali mong isip, ang mali mong buhay. Babaguhin ni Kristo. Diba? Will change you. Kung ikaw ay mayroong problema sa kaisipan mo, na sinasabi mo ikaw ay babae, hindi ako galit sa mga bakla, ha? Kung sinasabi ng isip mo na ikaw ay babae, mali ka. Diba sabi kasi nila, confused kasi ako. I'm confused. Hindi ko alam kung lalaki ba ako, babae ako. Hey! Lalaki ka! Punta ka ng banyo, baba mo yung short mo. Tapos tumingin ka sa baba. Pag may lawit dyan, lalaki ka. Amen ba? Amen. Don't get confused. Sabi mo, babae ka? Pusong mamon ako. Hindi. Pag pusong mamon ka, isasawsaw ka sa kape. Lalaki ka. Lalaki po ako sa katauhan ito. Pero babae ang aking kalooban.
Batukan kita dyan eh. Don't get confused. Amen? Listen to me. Hindi ko kayo nais na ipahiya dito. Pero sinasabi ko lang ang katotohanan. Why? Because the truth will set you free. Babae. Huwag kang magkakagusto sa kapwa mong babae. Tibong-tibong. Lalalalalalalalala. Tibong-tibong. Hindi ka tibong. Babae ka. Amen? Pero nagsabi din, LGBT. Alam niyo ba yung LGBT? Doon lang tayo muna, wag lang QQ++, 2S, whatever. LGBT. Alam niyo yung LGBT? Ano? Okay. Alam niyo yung ibig sabihin nito sa akin? Okay? Makinig kayo. Transgender yung T. Transsexual lang ito. Okay, sige. Forgiven. Okay. Alam niyo LGBT? Lalaking ganap. Babaeng tunay. Amen? Kung lalaki ka talaga. Sabi ko nga sa'yo, huwag kang ma-confuse eh. Baba ang short. Tingin sa baba. Ay. Lalaki pala. Oh. Amen? Amen ba? Pag babae ka naman, punta ka rin sa banyo. Baba ang short. Amen? Tingin sa baba. Ay, wala. Babae ako. Amen mo ba? Amen. Ang dali. Tapos sasabihin niyo, confused ako. I'm suffering from identity crisis. Tumigil ka. Amen? Kasi kapag ka ikaw ay may Kristo sa buhay, babaguhin ka niya. Huwag ka ma-confuse. Laging tignan mo yung katotohanan. Ano bang katotohanan na mayroon ka? Pastor, mayroon akong ganun. O di lalaki ka. Mahirap bang ipaliwanag? Pastor, wala akong ganun. O di babae ka. E kung lalaki ka at wala kang ganun, aba, may budget. Amen? Amen? May budget. Nagpuntang Thailand. Anong ginawa? Nagpa-surgery. Ang galing. Diba? So God will change you. Jesus Christ will change you. Amen mo ba? Anong sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Listen to this. Therefore, if any man be in Christ, he is a new what? Creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pinabago ka. Right. Yung dating mali sa buhay mo, babaguhin ng Panginoon, itatama ka. Tama po. Amen? Right. Kung dati kang lasinggero, hindi ka na lasinggero ngayon. Amen. Amen mo ba? Right. Kung dati kang adik, parang ganun-ganun mo, ngayon na hindi na. Parang ganun mo. Kasi nga hindi na mawala eh. Manirisin mo na yan eh. Amen mo ba? Tama ba? Pero ang maganda nun, nag-amen ka na. I have a friend, di ba? Kilala mo siya, di ba? I have a friend. Addict dati yun. Si Preacher Gerald. Preacher na ngayon yun. Preacher na. Dating addict yun, ha? Pag namit yun, oh, masok. Totoo. I'm not joking. Kilala nila. Addict dati. But now, he's a preacher. Binago ng Diyos eh. Tama ba? Hindi man mawala yung ganun-ganun niya, pero ginagamit niya ng Diyos para ipamahagi yung salita niya. Amen. Because God, Jesus Christ, changed his life. You want to be changed? The only way is Jesus Christ. Amen?
Magtiwala ka sa Diyos. Anong letter na tayo? H. Jesus Christ will help you. Kung nahihirapan ka sa sitwasyon mo, Jesus Christ will help you. Amen? Letter R. Jesus Christ revive, redeem, and ransom you. Amen? Letter I. Jesus Christ will instruct you. Siya magtuturo sa iyo. Kaya nga may work ng Holy Spirit. Right. Amen? Tama po. And I will give you the comforter, sabi ng Bible, di ba? To teach you all things. Para maunawaan mo. Alright? He will instruct you. Ano pa? He will sustain you. Kaya makakapagpatuloy ka sa Panginoon. Makakapagpatuloy ka sa tamang daan dahil kay Kristo. He will sustain you. He will satisfy your soul. You know the song? Only Jesus can satisfy your soul. You know that song? Si Kristo lang talaga ang magbibigay sa iyo ng satisfaction. Not this world, but only Christ. Amen? He will give you satisfaction. And lastly, letter T. Amen? Amen. Gusto niyo na ba? Letter T. And last. Ayaw niyo talaga. Dagdagan ko pa nga. Letter T and last. Amen. Kas! Letter T and last. Amen. Yes, we're done. Letter T. Teach you and give you triumph. Amen? Amen. Kaya kapag na kay Kristo ka, matagumpay ka. That's right. Malaya ka. Amen? Kaya kay Kristo mo lang matatagpuan ng tunay na kalayaan. Diba? Si Kristo lang magbibigay nun sa'yo. Right. Wala nang iba. Okay? Only Jesus can give you triumph. Okay? Now, these words, Alan, sana lang, naintindihan mo. Sana lang naintindihan mo. Kaya ako, pag nagpipreach po ako ganun, acrostic meaning, acrostic words, for you to be easily understood. Sana naintindihan nyo, wag sana masayang yung pagparito namin. Amen po ba? Kasi last night na natin to eh. Susulitin ko na. Amen po ba? Hindi na tayo magkikita sa mga susunod eh. Tama ba? O baka mamaya paglabas natin, pagkatapos ng camp, may malaglag na barko. Lumilipad ang barko. Eh may pakpak yung barko eh. Amen? Dahil sinasabi ko lang, dapat paglabas mo sa campsite na ito, may tamang relasyon ka kay Kristo. Amen. At sasabihin mo, tunay na ako'y malaya dahil kay Kristo. Tumayo tayong lahat. At tayo po ay manalangin. So,